Good morning, Sir Danny, at sa tagapakinig at tagapanood ng Aprubian. Okay, thank you very much, Prof. Janet, for the time, dahil kahit Sunday ay pwede kayo at sana hindi bumigay yung ating signal. Maganda yung inyong ngayon, signal from, nandiyan ba kayo sa Los Baños ngayon? Oo. Nasa Lipa, Batangas po, sa aking hometown. Lipa, Batangas. Okay. So, meron ho kayong nilaunch nitong scholarship program. So, briefly ho, pwede ho nyo ba ikwento? Ito ay nag-benefit na raw 10 deserving students. Tama ba, Prof? Oo. Yes, Sir Danny. Kakatapos lang namin i-launch ang SM Prime Scholarship. Ito ay katuwang natin ang SM Prime Holding with UPLB. So nabanggit nyo nga po kanina, 10 ang ating beneficiaries. 5 ay nanggaling sa BS Forestry Program at ang additional naman na 5 ay nanggaling sa BS Human Ecology Program na nagme-major sa either Social Technology or Human Settlement Planning. Bali, paano sila, how were they chosen? Siyempre, dun sa mga nakikinig ngayon, 5 dun sa forestry and then yung human ecology, yung 5 rin. So, paano sila napili ho, yung 10? Oo. Okay po. Meron po talaga tayong mga siniset na criteria kasama ang ating donors para doon sa pagpili ng mga deserving na estudyante. Ito po ay pareho, ang nature ng scholarship na ito ay parehong merit-based, ibig sabihin ay batay sa kanilang performance, sa kanilang mga kurso, at batay po sa household income characteristic or household characteristic ng mga pamilyang ito. Yun po yung dalawang pamantayan natin. So yung household income, so ibig sabihin ito yung mga medyo kailangan din na tulungan in terms of financials at tingin nyo naman talagang deserving. So they should be enrolled in this kind of scholarship program. Tama? Tama po yan, Sir Danny. In terms of the household characteristic po, ito po yung mga mag-aaral natin na hindi lalampas ang annual family income ng 150,000 pesos. Okay. So, ang nakalagay dito, yung each scholar will receive a full scholarship covering yung tuition fee, a monthly living allowance, and a book allowance so they can focus on their studies without financial worries. Tama ho ba? Tama po yan. Pero sa kasalukuyan po, para lang sa paglilinaw, ay free tuition po tayo sa Pilipinas doon sa mga state universities and colleges at kabilang ang UP sa nakakatanggap ng free tuition naman. Pero meron din pong pagkakataon kasi ang free tuition natin para sa kabatiran po ng ating mga manonood ay may karampatang panahon lamang. So kung ang iyong kurso ay 4 na taon, bibigyan ka pa ng additional na isa pa. So 5 taon yung coverage kung 4 years ang iyong program. Kapag po hindi na covered ng free tuition, ayun po, babayaran din po ng SM Prime Scholarship, yun pong sustainability scholarship, ang tuition fee ng ating mga mag-aaral. So 4 na taon ho ba ito? Scholarship program for both sa forestry at saka yung ecology? Human ecology? Tama po yan. Yes po. Tama po, Sir Danny. So sa loob ng 4 na taon ay makakatanggap po ng 3,500 na monthly allowance ang bawat isa sa mga scholar natin at 2,500 na semestral book allowance bawat isa rin. Ayan, pinapakita namin yung video nung 10 na recipients ito. Ano ba to? Kalat ho sila o nasa NCR karamihan? Ang kalakhan po sa kanila ay mula sa Pasay. Okay. Tapos ang iba po ay nanggaling sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Kasi di ba po ay spread all over the Philippines ang ating mga mag-aaral sa UP Los Baños. So bali ang sponsor nyo, ang SM Prime, ang bali 2 lang kurso yung napili, no? Yun na nga yung sa sa human ecology at saka yung forestry. Bakit itong binigyan ng emphasis yung 2 kurso na to? Ang title po ng scholarship ay SM Prime Sustainability Scholarship. So nakita po ng SM Prime na yung idea or konsepto ng sustainability ay pinakatampok doon sa mga kursong nabanggit natin. Kasi sustainability in terms of forestry, sa kalikasan natin, and sustainability in terms of human development and social development naman po ang focus ng sa human ecology. Kaya po sila ang 2 kurso na napili ng SM Prime Holdings. Is this the first time na ganito may partnership with a sponsor na 2 kurso ang ini-sponsoran and then 10 students? Ito ba yung first time or will this be a regular thing na from here on?
Marami po tayong mga scholarship na katulad niyan sa UP Los Baños at sa kalakhan din ng UP system. Ito po ay lagi naming binabanggit sa ating mga donors din at natutuwa po kami sa mga ganitong pagkakataon para ipabatid doon sa mga pwede pang mag-donate ng mga pribadong individual at mga private institutions na may open po talaga ang UP sa mga ganitong pagkakataon dahil nga po nabanggit ko kanina no ay medyo mababa yung income ng family at marami po sa mga mag-aaral ng UPLB ay ganoon ang kalagayan sa kasalukuyan. So regular naman po ito, tumatanggap po kami ng mga private partnerships para sa ating mga estudyante para po matugunan pa yung mga pangangailangan nila sa araw-araw para yung isipin na lang nila yung pag-aaral nila. Tsaka magandang balita ito, talagang good news. At tsaka kung may mga nanonood ngayon, mga interested na mga private partners na gustong mag-sponsor ng ating mga deserving students, maganda ito, Professor Janet, di ba? Oo. Yes, Sir Danny. At very very transparent in terms of sino ba ang ating mga donors, ano ba ang kanilang mga dinodonate, sino ba ang recipient natin. Available po ito lahat sa website ng UPLB OBCSA. So kung kailangan po nilang tingnan at gusto nilang malaman saan pa ba silang area or mga kurso ang pwede nilang tulungan, bisitahin lang po nila ang aming website. Professor Janet, just in case matapos nila yung kurso, yung 4 years, no? Meron bang plano rin yung yung financial partner ninyo bigyan silang priority sa employment, 'di ba? Tutulungan din sila hanggang dun sa stage na yun after they graduate. Oo. Opo, yes Sir Danny. Actually, ito po ay i-recommend sila, ganun? Opo, common po ito sa lahat ng ating mga programa, sa lahat ng mga scholarship providers po natin. Talaga pong binibigyan ng lalo na kung maganda ang kanilang performance, di ba? Tapos stand out sila sa klase, the more that they should merit some kind of work, di ba? Na that will compensate also yung whatever they have generated from that scholarship. Tama po yan. Kasi din ang target din po natin, yung mga komunidad nila ay makabalik sila at kanilang matulungan. Kaya po malaking bagay na sila ay makukuha agad sa employo or kung gusto po nilang entrepreneurship naman, pumasok sa ganong aspeto ay bukas din po ang mga scholarship providers sa ganong opportunity. Pero lahat yan, ang schooling talaga dyan sa UP Los Baños, dyan gagawin. Yung kanilang face-to-face yan, wala mga online course or whatever. Naka-blended learning po ang UP Los Baños sa kasalukuyan katulad po ng buong UP system. Pero bihirang-bihira po ang para doon sa online component naman. Majority po talaga ng aming kurso ay offered ng face-to-face. I see. So, aside from this dalawang kurso na to na sponsor ng SM Prime, ano pa yung mga private initiative na ginawa ng mga ibang sponsors ninyo na nakipag-partner din sa UP Los Baños? Ano pa yung mga kurso na baka gusto nyo nang i-announce this early na pwedeng mag-avail yung mga iba natin mga nakikinig? Opo. Sa totoo lang po, marami po talaga kaming mga scholarships at sa kasalukuyan po ay naka-pool sila doon sa ating science and engineering component at saka sa agricultural component. Ang hinihingi po sana namin ay additional na assistance para sa estudyante natin ng humanities and the arts kasi doon po medyo kulang ang pondong na po-provide. Pero katulad din po ng SM Prime, sa lahat po ng mga kurso sa agri, engineering, and other courses related sa natural sciences, sila po ay nakakatanggap ng stipend at ng book allowance para po hindi problemahin ng kanilang pamilya ang ganong aspeto. May internship allowance and thesis allowance din pong natatanggap ang ating mga mag-aaral mula sa field. So sa kasalukuyan po, yun sana ang aming dalangin na magkaroon pa for humanity, social sciences, and the art. More scholarships on those yung mga iba na sabi mo, mga iba dyan, mga taga-Pasay, so they need, let's say, kumuha rin sila ng mga accommodation somewhere there, di ba? Or yung ba mga, let's say, meron din ba mga ayuda somehow for them na, let's say, bibigyan sila ng konting tulong o kasama na sa stipend nila para doon sila manirahan, di ba? For a while, tapos umuwi na lang sila sa mga lugar nila when, yun na nga, pag walang pasok. Opo, tama yan Sir Danny. Sa UP Los Baños po ay prioridad natin sa ating mga UPLB managed dormitories, ang mga nanggagaling sa malalayong lugar. Ang monthly po na binabayaran doon ay 800 pesos, pero kung ang estudyante po ay 800 lang po, yes po. Kung galing po sila
doon sa mga pamilya na talagang napakababa ng income, 400 pesos lang po ang binabayaran nila sa dormitoryo. Sana Prioridad all. naman po natin lahat po ng mga mag-aaral coming from low-income household at saka yun nga pong galing sa mga malalayong lugar doon sa mga spasyo natin sa loob ng campus. Maganda yan initiative kasi Professor Janet, marami yung gustong mag-aral eh. Nakakainis yung mga iba na ayaw mag-aral pero they have the means. Pero ito, pag deserving talaga, tulungan natin. We can give all the opportunities for them para lang makatapos. Kaya nga tinanong ko rin nga ako kung ano yung employment opportunities after they graduate. Yung pala, meron din talaga nakaplano. Maganda yung mga ganung initiative na nanggagaling mismo sa state university, no? At saka yung sa mga private partners, no? So, ayun na nga, kung sakali, ito bang wala naman ho kayo nagiging problema, let's say sa human ecology at saka dito sa forestry, in terms of teaching staff natin, do we have enough competent staff naman that they can handle itong, let's say, school year na to? Oo. Opo. Sa tingin ko yung issue ng item ay talagang problema naman sa buong bansa, Sir Danny. Pero sa kasalukuyan po ay talagang lahat naman ng ating mga guro at ng mga lecturers sa College of Human Ecology at College of Forestry and Natural Resources ay talaga naman pong mga eksperto sa kanilang field. Meron pong mga provision ang UP Los Baños para matugunan in terms of yung slots requirement para sa mga kurso. Pero syempre po kung nakikinig ang DBM, kung kami po ay mabibigyan pa ng item para mas marami pa, gusto nga po natin to democratize access to education and alam naman po natin na ang UPLB ay isa sa mga institusyon na nagbibigay talaga ng world-class education sa mga mag-aaral. So kung nakikinig ang DBM at meron pa pong item na pwedeng ibigay sa UPLB, mas marami po kaming matatanggap ng mga mag-aaral so that yung sustainability, the concept of sustainability, dadalhin nila sa kanilang komunidad, ano man ang kanilang mga natutunan at yung pag-unlad ng kanilang mga komunidad ay kasama po sila, hindi lamang yung mga mag-aaral na nakagraduate. At saka congratulations ang UP ngayon na number 1 among the Philippine educational institutions na nag-number 1 sa ewan ko na anong study ba yung nakita ko lately. Then Ateneo was second and third yung Lasal, pero malayo yung UP no, kaya ang dami akong mga kaibigan na from UP. Somehow talaga alam naman nila na nandyan yung mga talagang cream of the crop, no? Ang ating mga karamihan ng mga government officials nandyan. So, wala naman tayo nagiging problema lately ba sa mga red tagging ng ating mga graduates dyan or whatever na medyo ngayon lumalaylo na, di ba? Oo. Katatapos lamang po namin sa issue ng red tagging. Buti na lamang po at merong inisyatiba talaga. Sa UPLB po meron tayong Safe Haven Resolution. Talagang nais po nating patampukin na safe haven ang campus para sa ating mga mag-aaral at dinidenounce natin ang anumang uri ng red tagging. At ganun din po, may initiative po mula sa board naman through FR Card Ramota para doon sa academic freedom and safety rin ng mga hindi lamang po ng mag-aaral pero ng lahat ng constituents ng buong UP system. Alam mo naman ng mga taga-UP, yung they always, di ba, yung freedom of assembly, very freedom of expression, yan na talaga inaalaw natin yan kahit sa saligang batas. So somehow hindi naman sana maklip yung kanilang, di ba, yung ganyang kalakaran, di ba, dito sa UP natin. Thank you very much, ma'am, Professor. Maraming salamat, Sir Daddy, sa pagkakataon. Okay, thank you.